Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Atin pong pag-uusapan para sa vlog na ito yung mga comment ng ating mga netizen pa rin dito sa katatapos nga lang ng Miss Universe 2025 na ginanap sa bansang Thailand. So dahil marami ang mga na-disappoint at marami ang mga nadismaya, ang panawagan ngayon ng ating mga kababayan ay dapat na mag-pull out na ang mga sponsor, mga Filipino sponsor dito sa nasabing kompetisyon. So bibigyan natin ito ng komentary at tatalakayin natin para sa vlog na ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At marami nga po ang mga disappoint hanggang ngayon ay naglalabas pa rin ang kailang mga sentimiento at mga hinanakit dito sa social media, mga nagbibigay ng kanilang mga komentary na sila ay hindi satisfied sa naging resulta ng malawakang dayaan dito sa labanan ng edisyon ng Miss Universe para sa taong ito. So ngayon ang panawagan kasi meron ngang mga Filipino sponsor dito sa Miss Universe like itong Jewelmer, itong Philippine Airlines si Olivia Kido at yung Playtime na kung saan is mga bigatin talaga. So imagine doon sa mga botohan is ilan kayang milyon ang naipasok natin sa Miss Universe kasi ang iba ay 5 digits pa nga yung mga ginagastos nila para dito lang sa botohan kay Atisa Manalo. So ilang milyon, yung question is ilang milyon ang naibagsak ng Pilipinas para dito sa kanilang kompetisyon na niluto lang ng CEO. So walang hustisya mga kapolitika at napakasakit. Okay lang siguro kung hindi gumastos ang Pilipinas, walang mga Filipino sponsor, tapos ito yung nangyari, ay medyo siguro matanggap pa natin yung kinahinatnan. So ngayon, ang sabi ng ating mga netizen ay dapat na daw na mag-back out itong mga Filipino sponsors dito sa MU or sa Miss Universe or ikat na yung pakikipag-business partner dahil sa mga red flags at yung questionabling kredibilidad. Pero nakapagtataka bakit walang ganoong mga statement, walang ganoong mga action, 'di ba, na ginagawa itong mga Filipino sponsor. Or pwede siguro nating isipin na baka sila is nakikinabang rin dito sa mga eksenang ito. Okay? Kasi wala naman tayong nakita na nag-threat sila, na nagpahayag sila ng kailang pagkadismaya. Kasi ito ay sa tingin ko mga kapolitika hindi nila iniisip yung damdamin, 'di ba, yung sentimiento ng mga Pilipino kasi para sa kanila business is business. So kung saan yung pera, regardless kung masasaktan yung mga kababayan nila, ay hindi naman yun magmamatter sa kanila. So yun ang aking analysis at ang aking maging reaksyon kung bakit yung mga netizen ang nagtatanong bakit hindi pa nagpo-pull out ng kanilang partnership dito sa Miss Universe or sa CEO na si Raul. Sa tingin ko at yung aking suspicion is baka sila nakikinabang rin. Kasi syempre di ba pag-uusapan yung Miss Universe, magiging popularity, although this is a negative popularity but still it is a popularity, it's just in a bad way. So hindi mag-matter as long as tuloy-tuloy siguro yung flow ng pera dito sa Miss Universe. I believe sa mga negosyante, sa mga businessman, that's all that matters. So para sa atin kasi na mga common people, na mga ordinaryong tao, mga masang Pilipino, ay yung sa atin kasi is yung pride, glory ng ating bansa. Pero para sa mga businessman is iba kasi ang mindset nila mga kapolitika. It's all about money. So kung sila ay kumikita dito, I believe na yun ang pinakamahalaga sa kanila regardless kung masasaktan nila yung kailang kababayan. Kasi wala kang marinig sa kanila, wala naman silang action, not unless yung taong yun ay meron talagang tinatawag na integrity at nagmamatter sa kanya yung equality, nagmamatter sa kanya yung honesty, yung katarungan, yung pagiging pantay-pantay, like kay Jojo Bragais na nag-pull out na ng kanyang partnership dito sa Miss Universe bilang sponsor ng kailang mga sinusuot. So yun dapat ang tularan ng ibang negosyante na hindi lang pera-pera na lang, di ba? Basta ang importante kasi dyan is kikita sila. I believe that's all that matters to them as mga businessman, businesswoman, partners ng Miss Universe. So yun mga kapolitika, at ito rin kasi Miss Universe ay isang platform. Buong mundo ay nanonood, nakikinig at nagsusubaybay. So pag nandun yung logo ng negosyo mo,
yung logo ng business mo. So popularity na yun or ads, commercial na yun para sa brand kung saan ay dinidisplay mo dito sa Miss Universe bilang sponsor. So yun mga kapolitika ang aking magreaksyon at ang aking mag-opinion dito sa sinasabi ng ating mga netizen na dapat di umanong mag-pull out na ang mga Filipino sponsor. So kung ako ang tatanungin, I'm 100% kung ako mga kapolitika isa lang sponsor dito sa Miss Universe, ay sigurado na ipo-pull out ko aking business dahil sa questionable kredibilidad ng aking business partner. But it's just that tayo is ordinaryong mamamayan lang. We are just ordinary citizen. So ang atin lang pong magawa ay magbibigay ng ating mga opinion, mga kuro-kuro at ng ating mga reaction, mga komentary kumbaga kung ano yung ating masasabi. Pero ito rin ay way ng pagprotesta, pag-voice out natin, pag-vent out natin, pag-rant natin to sa social media para somehow is baka naman marinig nila yung ating mga sentimento at mga hinanakit, mga disappointment dito sa naging resulta ng kailang competition. Okay? So, yun po ang aking mag-reaction. Ano po ang inyong maging masasabi mga kapolitika? Dapat lang ba na mag-pull out na mag-withdraw na at i-cut na yung pagiging business partner ng mga Filipino sponsor dito sa Miss Universe? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Tingin mo si Andrea in favor kay Atisa? I think Sa so. mga sisters niya? Oo, kasi ayoko dati yun si Andrea Mesa eh. Oo, tapos ito pa. Nung tinawag si Philippines na third runner-up. Ay, si Andrea Mesa, ganun siya oh. Ganun lang siya. Tapos tumingin siya sa amin. Clueless din siya kung ano yung... Oo. Kitang-kita talaga. Gusto ko nga kuha ng video. Kaya lang nakafocus na ako sa ano eh. Parang biglang ba't inano? Oo. Nakafocus na ako sa corona. Tapos eto na. Last two standing si Thailand at saka si Mexico. Tinawag si Mexico. Gulat na gulat si Andrea Mesa. Ganito siya oh. Parang ano din siya, puzzle din siya. Oo. Puzzled, out of the Ganon. Ang result. Sabi ko ay Doxed, tignan mo si Andrea Mesa. Sabi ko sa kanya, ay, sabi ni But Doxed, why you're oo keeping nga. an eye to Andrea? Ba't siya tinitingnan mo lagi? Kasi eto lang kami sa harapan eh. Eto lang sila. So ngayon, siyempre pag nandiyan sa Atisa Manalo, di ba titingin ka sa judge? Kung ano yung magiging reaction. Ano ka rin? Oo. Aware Tapos ka. ngayon, pag tumitingin si Andrea Mesa, kasi nakikita ng peripheral view ko. So napapatingin ako kay Andrea Mesa. Peripheral view. Correct, di Pero ba? we're able to see the other reaction of the judges aside from Andrea. Si yung Thailand na judge na nasa gilid, wala. Ngingiti-ngiti, ngumingiti-ngiti Neutral siya. lang si ma'am. Oo, sino ba yung lalaki, Pilipino? Louie. Oo, parang ganun-ganun lang siya sa upuan niya eh. Easy breezy. Oo, easy breezy. Tapos hindi ko na nakikita yung iba eh. Tapos yung isa, si Glebova. Si Natalie, Tuwan-tuwa kay Philippines, ngingiti-ngiti yun. Ayun. Oo. Kaya talagang kampante na ako na si Philippines, sabi ko makakapasok to, ganyan-ganyan. Ano feeling mo, itong mga judges kanina, mga former Miss Universe na to, they believe na Oo. Tapos yung yung tinawag na si Mexico, no? Tinawag na Mexico. Talagang ganun si Mexico. Tingin talaga siyang ganun. si Andrea Mesa. Oo, ganun talaga siya, oh. Ganun talaga. Tapos sabi ko, Doxy, tignan mo si Mexico. Sabi ni Doxy, ay, Hindi siya makakipon. oo. Ako naman nakaturo ako sa koronaan. Tapos ngayon, yung in-stop ko yung video ko, ganun pa rin yung itsura niya. Inano ko sa kanya video. Nakita ko na Andrea Mesa. Ganun siya sa akin, no? Pakita ko sa inyo. Nandito yata yun, eh. Nakita ko na Andrea Mesa. Wala siyang reaction. Wala, hindi siya tumayo. Hindi siya pumalakpak. So, ibig sabihin, parang hindi celebratory yung nangyari. I don't know, pero iba talaga. Kasi syempre wala siyang reaction kamo eh. Oo. Saan na ba yun? Wait lang. Sabi ko nga ay Doxin, sabi ko tignan mo si Andrea. Tapos si Atisa nga umiiyak-iyak. Umiyak siya? Oo. Saan siya umiyak? Yun yung tinatawag pala. Ito pala nakuha na ko yung video. Tignan mo oh. Ayan oh, di ba yung corona? Oh, nakaganyan lang siya oh. Kinoronahan na ah. Oh, tignan mo. Hindi pala itsura yung corona. Oo. Diyan kasi kami sa gilid eh. As in malapit lang, tignan mo. Ito yung ano na, ganyan lang siya. Wala. Hindi. O, tignan mo yung itsura niya, o, di ba? Pakurap-kurap. Oo. Tapos, oo, ganyan lang siya, o. Ganyan lang talaga. Surprise siya. Oo, o, di ba? Surprise siya na, ito ba yung yung magiging ano? O, ayan, o. Nakita niya, tumitingin ako sa kanya, o. Tignan mo. Tignan mo. Oo, nakita niya kasi, eh. Tignan niyo, titingin siya.
Ayan, ayan, titingin na siya. Di ba parang ang fresh na pa? Yung nakita niya na nakatingin sa kanya, ayan no. Iniwas ko na, ayan no, ganyan lang siya. 2020 pa. Oo. Day ka ni Mama. Oo. Kumaitay si Mama. Ganun din siya. You happy with the result? Well, at the end of the day, third runner up tayo, okay lang. Pero at least sa Manalo deserve more.